Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin muli yung impeachment trial ni Sara Duterte kasi wala na, tapos na yung uwi na. Uwi na po yung mga INC rallies na ng INC. Tuloy yung pag-file ng kaso kay Marcoleta. Tuloy din yung impeachment trial ni Sara Duterte sa Monday. So itong impeachment mga kababayan, it is about truth. Kaya dapat si Sara po litisin at dapat siyang humarap. Dapat siyang humarap sa trial mga kababayan. Kasi yung impeachment po, hindi siya pribadong usapin, kundi isa po siyang pampublikong paghahanap ng katotohanan na may malawak pong suporta sa ating mga mamamayang Pilipino. And in fact, based dito po sa latest na research ng Okta, pinakauling Okta Research Survey, lumalabas mga kababayan na 74% ng ating mga mamamayang Pilipino pabor na sumalang siya sa impeachment trial para panagutin sa mga akusasyon. So ito ay isang patunay mga kababayan na yung ating mamamayang Pilipino, yung taong bayan mismo, yung humihingi po ng katarungan. Isa po itong demanda ng publiko para sa katotohanan. Kaya yung paglilitis hindi po pwedeng itago sa publiko. Ang pera ng bayan, lalo na po yung milyon-milyon na paggamit ng controversial na confidential fund, ito po ay isang usaping pambansa. Kaya yung bawat testimonya, ang bawat ebidensya, dapat pong ilatag sa full view ng ating mga mamamayan. Dapat ito'y nasasaksihan ng ating mga mamamayan Filipino. Kaya abangan po natin ang pagsimula nito sa Monday, July 6. May karapatan po tayo sa information at iyan ay nasusulat po sa ating konstitusyon. Article 3, Section 7. So nilalabag ni Sara Duterte ang karapatan mga kababayan ng bawat Pilipino sa ilalim ng konstitusyon ukol po sa transparency. Kapag iniiwasan niya yung pagsisiyasat, walang karapatan po ang sino mang opisyal na magtago ng katotohanan kapag pananagutan na po sa bayan yung nakataya. Ayon po sa legal na prinsipyo, ang suppression ng mga ebidensya, nagkikreate siya ng presumption of guilt. Kapag tinatago mo yung ebidensya, di ba? Iyan ang presumption of guilt. Kasi kung wala kang tinatago, buksan mo, pakita mo. Kasi wala ka man tinatago, di ba? Wala kang tinatagong mali. So ang pagharang po ng kampo ni Sara sa mga dokumento tulad po ng mga tax records at yung mga bank details, malinaw po siya mga kababayan na sinyales na pilit nilang kinukubli yung katotohanan sa mata ng publiko. So pagwawalang bahala siya sa public trust, Article Article 11, Section 1 sa ating saligang batas. So sinasaad dyan mga kababayan na public office is a public trust. Lagi nating naririnig ang ganyan. So ang pagtanggi na magpaliwanag at yung pag-atake niya sa proseso, tahasan siya po na pagtalikod sa kanyang sinumpuang tungkulin at saka direkta siyang pambabastos sa ating mga mamamayang naghahangad po ng katarungan. So sabi nga natin kanina, sa latest survey ng Okta, 74% ang pabor para dito sa impeachment trial kasi gusto nila makita, malaman ang katotohanan. Tumaas pa yung sentimiento ng publiko. Umakyat siya mga kababayan mula sa 69% noong Marso. So ito'y nagpapakita na habang tumatagal na lumalabas yung mga issue, mas lalo pong nagagalit yung taong bayan at humihingi sila ng opisyal na paglilitis. So iniiling nila ang ebidensya at hustisya. So base din mga kababayan sa survey ng WR numero 1,
WR numero pala. Ang mayoriya ng mga Pilipino, sabi dito, nagpahayag ng nais nilang madesisyonan ang kaso base sa bigat ng mga ebidensya at sa katotohanan at hindi sa politikal na impluensya o spin. Yung pagpapaikot lamang, political spin, ayaw nila ng ganon. Lalong nagalit yung mga tao, mga kababayan kay Sara, dahil sa pinakita niya sa congressional hearing, lantaran yung kanyang pambabastos. O di ba? Yung ginawa ng Committee on Good Government, headed by Manila Congressman Joel Chua, matindi yung pambabastos na pinakita doon ni Sara Duterte. Lantaran yung kanyang pag-iwas. Paulit-ulit yung kanyang mayayabang na pagsagot at pag-iwas. Yung sinasabi niya na I will forgo, di ba? Natandaan niyo yon. Tungkol sa kanyang budget. Kasi yung allergic si Sara na tinatanong at binubusisi yung paggamit ng kanyang budget. Ayaw niya. So, unfit talaga po si Sara. Dapat hindi siya nasa public office. Kung ayaw niyang matanong, wag siya sa government office. Di ba? Kasi ang government office, mga kababayan, ang ginagamit sa pagpapatakbo niyan from the taxes of the Filipino people. So, karapatan ng mga tao, malaman kung paano mo ginamit yung pondo. Pero siya, ayaw niya. Yung trato niya, parang pribadong pera. So kung ganon, di magpribadong buhay na siya para walang nagtatanong sa kanya. Di ba? Yun, mga kababayan. Paulit-ulit yung kanyang sinabi. I will forgo niya to the opportunity to defend the budget. I will leave it to the House to decide. Ganon. Napakayabang yung mga pagsasagot ni Sara Duterte. Kaya nga nabansagan siyang Bratinela, mga kababayan ng sino yung bansag sa kanya? Si Congresswoman, yung party list, Congresswoman, si Castro, nang agaw pa siya ng microphone. Talagang lantarang pangbabastos sa presiding officer. So sa kanyang kawalan ng argumento, tinangka nitong agawin ang mikropono kay Marikina Representative Stella Kimbo para pigilan ang opisyal na proseso at bastusin ang liderato ng committee. Kasi tingin niya mataas siyang opisyal, vice presidente siya, dapat siyang ginagalang. Ang power of the purse, mga kababayan, nasa Congress. At yung executive is co-equal branch, mga kababayan, ng Congress. Walang respeto, walang modo, mga kababayan. Nag-display siya ng pagiging walang modo. Walang modo man talaga po. Presidente nga po, pinagbantaan. Ipapatay si Lisa, si Speaker Martin Romualdez. Matindi, mga kababayan. So, nang hindi niya madala, mga kababayan, sa kanyang pambabraso, yung Congress, tuluyan niyang binoykot at hindi na po sumipot si Sara Duterte sa mga sumunod na hearing ng Committee on Good Government. Habang yung kanyang mga tauhan naman nagtago para hindi maabot po ng subpena. So ito at ang mga konkretong ebidensya, anomalya at formal na natuklasan ng Committee on Good Government and Public Accountability matapos po ang ginawang malaliman na pagsisiyasat sa kabila, mga kababayan, ng kanyang matinding mga pambabastos sa ating mga mambabatas. So, nadiscover yung alam na ninyo, mga peking acknowledgement receipts. May pangalan ni Piatos, Mary Grace Piatos, at kung ano-ano pang mga chichiriya. Di ba? Naubos yung 100 million pesos na confidential funds in just 11 days. But later on, sa affidavit, mga kababayan, ni Ramil Madriaga, less than 24 hours daw, siya daw yung nag-deliver ng mga mali-maleta, duffel bags, diba? Yung iba buong van puno ng pera. Yon, mga kababayan, 18 hours ubos, hindi 11 days. So bilang
refresher para po sa inyo, ito po yung yung 4 na articles of impeachment na kinakarap ni Sara Duterte sa pagsisimula mga kababayan ng paglilitis sa July 6. Article 1, sistematikong pag-aabuso ng confidential funds. So, ang batas, paglabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft in Corrupt Practices Act, at illegal use ng public funds. So, ang katotohanan dito, ang paggasta ng kabuuang 612.5 sa ilalim ng pondo ng OBP at DepEd nang walang tamang resibo at otorisasyon ay malinaw na paglustay sa kaban ng bayan. So that's the facts, mga kababayan. Sa Article 2, hindi may paliwanag na yaman at pagsisinungaling sa SALN. So that's the Article 2 ng impeachment laban kay Sara. So ang batas na nalabag dito, Republic Act 67, 13, o yung Code of Conduct for Public Officials at krimen sa perjury. So ang facts nito, ang hindi pagdeklara, mga kababayan, ng kanyang tunay na pag-ari o ari-arian at tagong yaman, patunay ito ng lantarang korupsyon at siyempre paglabag sa ating saligang batas. Then yung Article 3, yung pamimigay ng suhol, bribery, monetary gift sa DepEd. Alam na ninyo to. Yung kwento ni Jose Mercado, mga kababayan. So, ang facts nito, pag-abot ng mga sumling may perang cash sa mga matataas na opisyal ng DepEd para kontrolin ang procurement at iwasan ang bidding laws. So, lantaran siyang kriminal na gawain. Then yung Article 4, last, yung grave threats. Ginawa pa lang kala ko Article 1 to, Article 4 pala. Pero parang ito yung uunahin sa impeachment trial. So yung pagbabanta, grave threats at sedition laban sa mga pinuno ng bansa. So ang batas na linabag nito yung Article 142, inciting to sedition, at Article 2A2, yung grave threats. Sa revised penal code naman po ito, mga kababayan. So ang facts nito, ang kanyang public na pagbabanta na ipapatay yung mga matataas na opisyal ng ating bansa, hindi po siya freedom of expression tulad ng gusto niyang sabihin. Yun ang justification niya para makalusot. Kundi siya po ay isang direktang banta sa pambansang seguridad, mga kababayan. So habang papalapit yung pagbubukas ng impeachment court sa July, sa Monday, mas lalong na-impeach si Sara ngayon sa mga sumusunod na kaganapan. Bukas sa publiko yung Senado. Naglaan po yung Senado ng 61 na seats para po sa publiko. At gagawin din po yung live broadcast para sa impeachment trial. So bawat testimonya ay mapapanood ng ating mga mamamayang Pilipino. So wala na pong silid na mapagtataguan po itong si Sara Duterte. So pati yung pagbulgar ng tax records ay gagawin po dito, mga kababayan. Kaya kaabang-abang ito na pagsisimula ng impeachment trial. And kahapon ginawa yung mass for truth ng prosecution panel. So ang hustisya, mga kababayan, hindi po yan nakukuha sa pag-iyak, sa pag-iwas, kundi po sa paglatag ng mga malilinis na resibo. So ilatag niya yung ebidensya kasi maglalatag din ng ebidensya yung prosecution panel. So ang katotohanan, mga kababayan, hindi pwedeng i-delay ng kahit anong maruming laro ng kampo ni Sara Duterte at ni Sara mismo.
ang pundong ninakaw sa bayan, dapat pong may pananagutan sa harap po ng ating mga mamamayan. Okay po? So yun po yung ating short video ngayon. Maraming salamat. Abangan po natin Monday, pagsisimula po ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Wala na po siyang takas. Bye-bye po. God bless.